What's up guys and good morning. Heto na naman tayo sa panibagong kabanata. So ayun nga guys, pag-usapan natin kung bakit daw mayroong baril ang security guard na sa halip na arnes or batuta. Game, pag-usapan natin yan. Bakit may baril ang security guard sa halip na arnes o batuta? May iba't ibang dahilan kung bakit may baril ang security guard. Una, matinding panganib kung ang lugar ay may mataas na panganib ng krimen o may mga banta sa seguridad. Pangalawa, proteksyon sa buhay upang protektahan ang sarili at sa iba pa sa mga sitwasyon ng panganib. Pangtatlo, regulasyon ng gawa. May mga kumpanya na nangangailangan ng security guard na may baril based sa kanilang risk assessment. Ang arnes o batuta ay karaniwang ginagamit bilang alternative o karagdagang tool lalo na sa mga lugar na may mahabang panganib. Kailan dapat gumamit ng baril ang security guard? Self-defense kung may mga banta sa buhay ng security guard o iba pa. Pagtigil sa krimen kung may krimen na nangyayari at hindi mapigilan ng ibang paraan. Proteksyon sa ari-arian kung may banta sa mahalagang ari-arian. Kailan hindi dapat gumamit ng baril? Sa mga sitwasyon na hindi kritikal kung ang may ibang paraan na ligtas na makakapigil sa sitwasyon. Kung may mga inosente, kung may mga taong walang kasalanan sa kapaligiran. Meron din kami tinatawag na protocols ng security guard. Pre-ship checks. Bago magsimula ng ship, tiyakin na naka-uniform at maayos ang itsura. May mga kailangang kagamitan, baril, batuta, radio, etc. Patrolling, regular na pag-ikot sa area para tiyak na ligtas ang lugar. Monitoring, panoorin ang mga CCTV at iba pang mga monitoring system. Logbook, isulat ang mga nangyari sa ship, mga insidente at iba pa. Emergency response, alam ang mga protocol sa mga emergency, situation, sunog, magnanakaw, etc. Communication, makipag-ugnayan sa ibang security personnel, management at emergency service kung kailangan. At protocol sa pagtanggap ng bisita. Batiin ang bisita, magandang araw, ano po ang inyong pakay? Tiyakin ang identity, hingi ng ID o impormasyon kung sino at bakit pumupunta. Check sa listahan, tiyakin kung may appointment o pahintulot. Ibigay ang direction, sabihin kung saan dapat pumunta o hintayin. At ang huli, inotify ang concerned personnel, tawagan o inotify ang taong hinahanap. Hanggang doon lang muna guys, sana may matutunan hanggang sa susunod. Paalam!